Ako si Shili. Ako si Neil. At ako si Kath. At gagawa namin ngayon ng book review ang aklat na He's Dating the Transgender. na isinulat ni Art Santaan. Bago ang lahat, bakit nga ba He's Dating the Transgender ang pamagat ng librong ito? Kung mapapansin, familiar tayo sa pamagat ng aklat dahil may pagkakahawig ito sa nausong pelikula ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla na She's Dating the Gangster. Bakit nga ba He's Dating the Transgender ang pamagat? He's Dating the Transgender ang pamagat niyan dahil akma ito sa sitwasyon ng nagsulat na si Art Santa Ana na sa katunayan ay dinidate niya ang isang transgender woman na si Trixie Maristela. Dahil big deal para sa kanya si Trixie Maristela, hindi siya pinamagatang he's dating a transgender, ngunit he's dating the transgender dahil yun nga, big time para sa kanya si Trixie. Talakayin naman natin ngayon ang buod ng aklat. Sino nga ba si Art? Si Art ay lumaki sa isang maayos na pamilya. Siya ay may 2 kapatid na babae. Nakapag-aral si Art sa mga pribadong paaralan. Nag-high school siya sa Don Bosco Technical Institute, Makati. At nagkolehiyo naman siya sa Ateneo de Manila University. Ang kanyang mga magulang ay may mataas na posisyon sa kanilang mga trabaho. Ang kanyang nanay ay manager sa isang airline company at ang kanyang tatay naman ay manager sa isang appliance manufacturer. Lumaki si Art na ganito rin ang gustong mangyari sa kanyang pamilya. Gusto niya ganito rin kaayos yung magiging takbo ng kanilang buhay. Kaya't simula nung pagkabata, ay naging seryoso na si Art sa kanyang mga karelasyon. Ngunit dahil sa isang heartbreak, ay nagbago ang lahat ng ito. Nagsimula niya ng paglaruan ang mga babaeng kanyang nakikilala. Hardcore Catholics naman ang mga magulang ni Art, kaya't naging lalaking simbahan na rin siya. Dahil dito, iba ang pagtingin niya sa komunidad ng mga LGBT. Ngunit sa pagkakakilala niya sa isang tao, nagbago ang paningin niya nito. Sino nga ba si Trixie? Si Trixie Maristela ay ipinanganak na lalaki sa isang simple na pamilya. Ang kanyang tatay ay isang pulis at ang kanyang nanay ay isang dentista. Bata pa lamang siya ay na-realize niya na masaya siya makipaglaro sa mga lalaki at hindi siya nagkakagusto sa mga babae. Di nagtagal, na-realize niya na sa loob-loob niya ay babae pala siya. Nalaman ito ng kanyang nanay at tutol siya dito. Di nagtagal, naglayas siya sa kanilang bahay at tumira sa kanyang tita baby na tinanggap siya kung sino man siya. Maraming pinagdaanan si Trixie upang maitama ang mga mali. Nung high school siya, kahit na nag-aaral siya sa isang executive all-boys school, ay lumaklak pa rin siya ng female hormones. Nung college naman siya, nag-aral siya sa Universidad ng Pilipinas at dun niya naranasan ang freedom at naging babae na siya sa loob at sa labas. Paano nga ba nagkatagpo ang landas ng dalawang ito? Isang araw, pumunta si Art sa isang cafe sa Katipunan upang i-meet ang isang kaibigan na sa kabutihan palad ay kaibigan din pala si Trixie. Doon sila nagkakilala. Sa simula pa lang ay hindi naman itinago ni Trixie ang katotohanan sa kanyang pagkatao. Ito namang si Art na hindi naman masyadong malawak ang isip sa mga transgender nung panahong iyon, na ang alam niya lamang ay yung mga trivialized na mga issue sa social media patungkol sa mga transgenders. Na-realize niya na babae pala talaga si Trixie. At mas lalo niya pang na-realize ito nung nagte-text-text na sila, nung nagkikita-kita na sila, hanggang sa na-realize niya na nahulog na pala ang loob niya kay Trixie.
Marami na ng pinagdaanan ni Art at ni Trixie, katulad na lamang ng pagpapakilala ni Art kay Trixie sa kanyang pamilya. Noong una ay tinago nila ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Trixie, ngunit sa bandang huli ay nalaman din naman ng pamilya ni Art ang katotohanan. Ngunit tinanggap din naman si Trixie ng pamilya ni Art ng buong buo at minahal din naman siya. Hanggang ngayon, lumalaban pa rin sila at patuloy na lalaban hanggang sa tuluyang matanggap ng lipunan ang ganitong uri ng pagmamahalan. Alam nila na mahirap ito, ngunit alam din nila na kakayanin nila dahil magkasama sila. Ano ba yung tingin niyo dun sa libro? Ikaw muna ka. Ako sa tingin ko, ang galing niya. Kasi, yung kwento, hindi lang siya tipong love story lang. Kasi may lalim siya. Kumbaga yung may pinaglalaban silang dalawa. Hindi lang yung parang Wattpad na walang kwenta, ganun. Parang may message siya, ganun. Kasi, yun nga, pinaglalaban nila yung LGBT community as a whole, hindi lang yung kay Trixie. Kaya, yun para sa akin, okay na okay siya. Kayo naman, ano sa tingin niyo? Ako okay lang din naman siya. Lalo na dun sa part na minimension nila na yung pagmamahalan nila, normal din naman na pagmamahalan na parang dalawang taong nagmamahalan lang sila na yung problemang kinakaharap nila, pareho lang naman sa sinasabi nating normal na tao. Yung parang normal na relationship. Parang pareho lang naman dun. Katulad lang naman daw yun ng pag may kumukontra sa pagmamahalan ng mayaman at mahirap. Parang ganun din naman yung nangyayari sa kanilang dalawa. Na wala silang pinagkaiba. Na pagmamahalan nila, nagmamahalan talaga sila. Tao din naman sila Parang ganun. So, shit. Ang gusto ko sa libro kasi, di ba nagsimula si Art na iba yung pagtingin niya sa LGBT. Pero, sa pagkakakilala niya kay Trixie, sa pagkakaalam niya kung ano nga ba sila, kung ano ba yung pinaglalaban nila, ay nabago ito at yun nga, nagkagusto mo siya kay Trixie. So, parang, pag yung mga tao, pag nalaman nila yung tungkol sa kanila, may chance na magbago rin ang tingin nila sa LGBT. Parang sinesend nila yung message sa lahat ng tao na okay lang, pantay-pantay lang tayong lahat ng tao. Magmahalan tayo dahil wala namang harang ang LGBT community sa normal na girl at boy. Kasi wala na yun ngayon, iba na tayo. Modern times na nga, di ba? So, yun nga, pantay-pantay tayong lahat. Yun nga parang dun sa book, pinapakita yung pagbabago ng lipunan na nung una, sa traditional na lipunan, parang meron lang babae at lalaki. Tapos, kung hindi ka babae o lalaki, iba ka, di ba pag tao, pag iba, parang laging kumukontra sila dun, lagi nilang tinataboy. So, parang ngayon, lalong bumubukas na yung isip ng mga tao na may mga katulad nila na iba man sila sa tingin ng dating lipunan. Ngayon, parang mas lalong bumubukas na yung isipan ng mga tao tungkol sa mga katulad nila. Na sa tingin ko, ay dapat lang kasi panahon na kasi hindi na natin sila may iwasan. Kasi sa tingin ko, hindi naman talaga nila ata choice yun. Dahil nung una pa man lang, ay meron na talagang ganyan. Na yun nga, nung una, tinataboy. Ngayon, bukas na ang isip ng mga tao. Itong aklat na ito isang paraan upang mas lalong mabuksan ng mga isip ng tao tungkol sa mga katulad nila. Sa kanila kasi may pinaglalaban sila na ganun nga, iba sila sa normal na couple na nagmamahalan. Imbis sa halip na gawin nila itong parang kahinaan ng relasyon nila, ay ginagawa nila ito ngayon na strength ng pagmamahalan nila. Okay, so pag-usapan naman muna natin ngayon yung na-mention dun sa book
na sinasabi ngayon pag-uusap ni Trixie tsaka ni Art tungkol sa pagkakaiba ng sexual orientation at gender identity. So, pag-usapan muna natin kung ano yung pagkakaiba ng gender sa sex. Yung kung ano ka, in-identify ka nung pagkapanganak mo lang, diba? Based siguro sa ano mo, sa organs mo or sa genitalia, kung ano yung pagkaano sa kung ano yung meron ka nung pagpanganak sa'yo, yun yung sex mo, ano yung biological mismo. Pero ang gender, kung ano, Ang gender naman ay yung mga behavior, mga gawain, mga feelings na ina-identify ng isang culture sa iyo. Halimbawa, ang pananamit mo sa base sa lalaki o sa babae o yung behavior mo ay inclined sa feminine or sa masculine side. So, pag sinabi nating gender, pero kasi iba pa rin naman syempre yung gender sa gender identity. Pag sinabi kasing gender, yun yung, syempre sabi mo nga, yun yung behavior, yung feelings, yung attitudes mo na nakabase sa culture. So parang, yan yung dapat attitude mo na nakabase dun dun sa sex mo na binigay niya ng lipunan. So, yun yung gender. So, iba naman yung gender identity, di ba? Kasi, so, di ba na-mention nga doon ni Trixie sa pag-uusap nila ni Art, yung pagkakaiba ng sexual orientation sa gender identity. So, ano yung pagkakaiba nun? sexual orientation, yun yung nakabase ko kanino ka nagkagusto, ba? Ako babae, kung nagkagusto ako sa babae, yun yung aking sexual orientation, lesbian. Doon pumapasok ang LGBT. So, magkaiba naman siya sa gender identity. Ang gender identity naman ay kung ano yung tingin mo sa sarili. Kung halimbawa, ipinanganak ka na may pang lalaking organs, pero ang tingin mo sa sarili mo ay babae, ay maaari mo i-consider ang sarili mo na babae. Depende siya sa psychological feeling o kung ano nga yung pagtingin mo sa sarili mo. Ikaw yung mag-identify sa sarili mo. Ano ka nga ba talaga? So, yun doon na pumapasok yung transgender na sinasabi nga ni Trixie. So, eto, binigyan na ng definition ang gender at ang sex and ang sexual orientation at gender identity. So, ano nga talaga ba yung pagkakaiba nila in practical use? Alam natin na, sabihin natin may dalawang uri ng lesbian. Ang isa is, sa tingin niya sa sarili niya, ang gender identity niya, babae pa rin siya, pero nagkakagusto siya sa kapwa babae. Ang isa naman, tingin niya sa sarili niya, lalaki na siya, at nagkakagusto siya sa babae. So, kumbaga, ang sexual orientation nila dalawa, nagkakagusto sila, lesbian kasi nagkakagusto sila sa kapwa babae. Pero magkaiba ang kanilang gender identity kasi ang isa, kinoconsider pa rin nila sarili niya na babae, ang isa, kinoconsider niya sarili niya na lalaki. So, ganun din, ma-apply din natin siya sa mga gay kasi may ibang lalaki na din nila sarili na lalaki pa rin, pero nagkakagusto sila sa kapwa lalaki. At may iba rin na tingin nila sa sarili na babae na sila at nagkakagusto sila sa lalaki. Pero biologically, kunyari sa sinabi mo tungkol sa lesbians, na biologically, sila, babae. So, di ba yun yung sex, biological na status mo? So, kunyari sa lesbian, babae ka, biologically. Tapos, nagkagusto ka sa kapwa babae. So, yun yung lesbian. Yun yung Pero, lesbian. may pagkakaiba ang mga lesbians na yan sa kanilang gender. kanilang gender identity. So, doon na papasok kung straight ka or hindi. Parang, kasi kung lalaki na yung tingin ng isang lesbian sa kanyang sarili at nagkagusto siya sa babae, masasabi natin straight siya. Pero kung halimbawa, babae pa rin yung tingin niya sa sarili niya at nagkakagusto siya sa babae, doon niya masasabing hindi siya straight. Parang Diba ang So, complicated? paano natin masabi? So, masasabi ba nating straight si Trixie at si Art? sa akin, Oo.
Kasi katulad na nga lang dun sa sinabi ni Trixie na pareho silang straight. Kasi si Trixie, kahit biologically, ang sex niya is male, ang gender identity niya, female. So, ibig sabihin, female siya na nagkakagusto sa male. So, straight siya. Tapos si Art naman, male, na nagkakagusto sa isang tao na ang tingin sa sarili is female. So, straight siya. So, dun papasok yung issue ng straight or sa be straight. So, dyan nagkakaroon ng mga komplikasyon, ng mga sinasabi natin. Ano ba yung tawag dun? Yung naguguluhan. Yung lipunan. Kasi, di nila maintindihan yung concept ng gender identity tsaka sexual orientation. Kaya, minsan, pag nalaman lang nila na transgender isang tao, minsan sabihin na nila na hindi siya straight, ganun. Pero kasi, by definition, bakla siya. By definition, hindi naman talaga ganun. So, parang yun nga, ang sa nung mga, di ba yung sinabi nga natin previously, yung sa tradisyon, na ang dalawa lang ang pwede, babae at lalaki. Kapag iba ka, yun, tinataboy nila. Kung iba ka, bakla ka, or tomboy ka. So, parang na-isolate yung isip ng mga tao sa girl, boy, bakla, tomboy. Tomboy, parang ganun lang. So, hindi nila nabuksan yung isip nila tungkol sa mga transgender, sa iba pang mga terms like ano ba yung gender identity. Parang hindi nila alam kung ano yun. Kasi parang nasanay nga tayo dun sa dati na dalawa lang, girl boy, tapos nadagdagan na bakla tomboy. Parang hanggang dun lang kasi parang it's a new term kasi ngayong modern times lang siya nagamit. Kaya parang hindi pa masyadong open ang isip ng ibang tao sa tungkol dun sa issue na yun. Yun nga kapag may bago, parang kapag ang tao daw, pag may bago, natatakot sila lang na tanggapin. Kaya hanggang ngayon, parang ibang-iba pa rin yung tingin nila sa mga ganun. Na kahit patuloy nilang sinasabi na iba kami, hindi ito yung kami, iba yung alam nyo, iba yung definition nyo sa amin, ay patuloy pa rin na ganun yung definition ng lipunan sa kanila. Dahil hanggang ngayon ay malabo pa rin sa kanila yung idea ng mga transgender, mga bisexual, at hindi nila alam kung yung iba nga hindi pa narinig yung sexual orientation at gender identity. Kaya siguro madali para sa lipunan natin sa Pilipinas na hindi sila tanggapin o agad-agad silang talikuran. Kaya nga patuloy rin ang paglalaban ng LGBT community tungkol sa kanilang right as a person kasi yun nga, hindi pa nga alam ng lipunan. Kaya parang pinupush nga nila na sa libro na ito, pinapakita nila parang pinapa-aware ang mga tao na tungkol sa mga ganitong issue para ma-open ang kanilang mga mind tungkol sa ganitong mga issue. And isa lang ang reason is syempre yung book na ito. Dito mababasa nyo o mas magbigyan kayong liwanag kung ano nga ba yung sexual orientation na sinasabi namin at gender identity, at mas maganda kung babasahin nyo to dahil maririnig mo siya mismo sa isang magkarelasyon na ito yung araw-araw na kailangan nilang linawin sa isa't isa. Okay, so sa tingin ko maganda na itong opportunity upang i-mention yung tungkol sa parang lumalaganap na issue tungkol sa mga pamilya sa mundo na nagpapalaki ng mga bata na gender-free. So, di ba binigyan natin ng definition ang sex at gender? So, ang sex, malalaman mo yun pagkabata mo pa lang. Pero yung gender mo, yun yung pagpapalaki sa'yo. So, yung may mga magulang na nagpapalaki ng mga anak nila ng gender-free. So, ibig sabihin, kung hindi sila nagbibigay ng restrictions na kunyari, pinanganak siyang lalaki,
biologically. At papalakihin din siyang lalaki na naglalaro ng mga panglalaki na mga laruan or nagsusuot panlalaki na parang binibigyan nila ng freedom yung mga bata na pumili ng sarili nilang gusto na hindi nila bibigyan ng restriction na dapat yan isuot mo or dapat yan yung laruin mo or something like that. So, sa tingin nyo, ano yung opinion nyo tungkol dito? Sa akin siguro, hindi nararapat na totally gender free. Kasi, siguro may limits lang. Kasi naman, okay lang naman bigyan sila ng freedom na kung anong gusto nila sa pagdating sa pananamit, di naman na talagang i-push nila yung panlalaki. Pero hindi naman sa extent na magpambabae sila na pananamit. Kasi, yun nga, nandun pa rin naman yung alam ng magulang na ang sex ng batang ito ay lalaki. So, sa isip nila, hindi nila papayagan to the extent na mananamit sila ng pambabae. Ganun nga. Kumbaga, ang babae, bibigyan nga nila ng freedom or hindi nila aanuhan ng gender yung babae in terms of kung anong pananamit ng pagdedress ba or something like that. Pero hindi naman to the extent na babawalan nila or hindi babawalan. Napapayagan nila na maging tuluyan na lalaki ang kanilang anak na babae. Kasi, yun nga, alam ng magulang nila na babae yun siya pagkapanganak niya. So, para sa akin, hindi talaga totally gender free. Pero, bibigyan ng konting freedom, pero may limits. Sa akin naman, okay lang siya. Kasi, parang ganito. Diba, parang kasing nagiging social construct lang ang gender na hindi mo talaga nung bata ka, yung karamihan sa atin, sinabing babae ka kasi yun yung sabi sa'yo ng magulang mo. Sinabing lalaki ka kasi yun yung sinabi sa'yo ng magulang mo. Ganito ako magdamit kasi ganito yung sinabi ng magulang ko. Ganito yung sinabi ng society sa akin. Paano kung parang mas magandang marinig na ang reason mo kung ano yung gender mo ay dahil ito yung pinili ko nung simula pa lang. Parang, nung bata ako, natuto ako magdamit pang lalaki. Pinili ko magdamit pang lalaki kasi yun yung gusto ko at walang ibang nagsabi sa akin na gawin to. Parang paglaki ng mga tao ay mas matindi yung paninindigan nila sa kung ano ba sila dahil walang ibang naka-apekto sa sinasabi nila. Na ganun nga, nagbigyan sila ng freedom kaya kung ano man yung sabihin ng lipunan ay wala silang magagawa dahil ito yung pinili ko, ito talaga ako. So, parang dyan na din magsa-start eh. Diba, dyan na din papasok yung issue na kung ang sexual orientation mo ba ay choice or hindi. Diba? Kasi parang sasabihin natin na nag-start din yan sa bahay kung paano yung pagpapalaki sa'yo. So, kunyari pinalaki ka ng magulang mo na gender-free, dyan din ba magsa-start yung pagbabago mo ng sexual orientation na na taliwas sa lipunan, sa taliwas sa binigay sa yung sex status. So, di ba dyan na yung papasok yung issue ng parang choice ba talaga ang pagiging homosexual mo or hindi. So, ano kayo guys? Sa aking palagay ay hindi naman dahil sa gender free ang isang bata ay agad-agad siyang masasabing homo o agad-agad siyang madedevelop sa pagiging homo. Para sa akin, parang ito lang yung magbubukas ng mga isip ng mga tao na pinalaki ako ng ganito, mas madali kong matatanggap na may mga ganito. Na para bang, kasi hindi naman sa tingin ko, hindi agad-agad siya magiging homo. Ito lang ang daan ng magulang para maging bukas siya sa ganitong usapan o ganitong kaalaman. Maari naman na gender free ka, pero
panglalaki, simula sapatos hanggang mga damit mo, ay panglalaki yung piliin mo. Hindi ka magiging homo dahil yun yung gender identity mo. Pero kung halimbawa maging homo ka or pipiliin mong pwedeng babae, pwedeng lalaki, kahit ano, ay yun na rin yung sa iyo. Yun yung napili mo base sa pagkakaroon ng isang gender-free na pamilya. Isang huling tanong, handa na ba ang Pilipinas na tanggapin ang mga issues tungkol sa LGBT? Ano sa tingin niyo? Yung sa akin, parang hindi pa gaanong handa ang Pilipinas. Kasi masyado pa siyang concentrated sa religion na nare-restrict masyado yung pagtingin niya sa ganitong issue. Na parang hindi niya talaga iniisip, hindi niya lubusang iniisip kung ano ba yung sa tingin kong tama, ano ba yung sa tingin kong mas makabubuti. Parang naapektuhan siya ng ano ba yung sinasabi ng relihiyon ko na dapat kong paniwalaan. Parang hanggang ngayon, ganito pa rin. Pagkamat unti-unti na siyang, unti-unti niya na ito natatanggap, paunti-unti natatanggap, ay may mga restrictions pa rin na dahil sa relihiyon at dahil sa majority ng mga tao dito sa Pilipinas ay ganun pa rin yung pagtingin sa ganitong issue. Yun nga. Nasa tingin ko rin hindi rin. Kasi kahit marami na mga tao sa Pilipinas ang bukas ng isip tungkol sa mga issue ng LGBT, at marami na rin ng parang yung tinatawag ng coming out process na parang nagiging open na sila sa lipunan kung ano talaga sila as a person, na kung ano ba talaga yung gusto nila, kung ano ba talaga yung identity nila sa gender-wise. Pero kahit marami na mga tao yung handa na kahit marami na mga tao dito sa Pilipinas yung handa na tanggapin yung mga katulad nila. Yun nga sa tulad ng sinabi ni Shelly na sa lipunan, nandun pa rin yung isip, nandun pa rin yung pag-iisip na dalawa lang, male at female. At kapag iba ka, tabu. Parang ganyan pa rin yung meron pa rin sa atin. Katulad na yung sinabi ng tatay ni Art, diba? Yung mas mabuti na lang maging babaero kaysa maging bakla. Kitang-kita dun yung yung pagka-Catholic talaga ng pamilya ni Art. Dahil, yun nga, okay na kahit na paglaruan mo yung mga babae, wag lang talaga maging bakla. So parang restriction talaga siya. Kita-kita doon yung pagka-hardcore Catholic na ng family. Restriction talaga yung mga tipong ganon, yung LGBT kumbaga as a whole. So, yun nga, hindi pa talaga para sa akin hindi pa talaga handa ang Pilipinas tungkol sa mga ganito. Doon sa hindi lang doon sa family ni Art. Sa tingin ko talagang din nag-affect talaga doon sa pagtingin ni Art yung sa barkada niya rin. Kasi syempre mga lalaki din yun na parang para sa kanila, ang lalaki dapat ang gusto babae. So parang doon na din pumasok yung pagkakaroon ng effect ng lipunan sa pagtingin ng tao. Oo, kasi parang minsan may iba na dahil pinalaki silang ganito, so parang halimbawa yung mga kaibigan ni Art, alam nila sarili na lalaki sila. So parang kung parang natatakot din si Art na siguro ma-judge ng kaibigan dahil yun nga, kumbaga peer pressure din siya in a way. Kaya yun, parang hindi nila kinonsider yung mga issues na katulad na ito dahil yun nga, isa rin yung part na sinabi nila yung sa mga kaibigan. Yung sabi ni Kath na ganun nga, na parang medyo marami na rin yung sumusuporta sa ganitong uri ng issue, pero nagkakaroon ng parang peer pressure na kailangan umayon kasi sinasabi na nakakarami. Kaya
gusto man nilang supportahan yung ganitong issue ay napapa-back out sila or parang hindi nila ito lubusang nasasabi dahil takot sila na hindi man sila ganito ay ma-judge sila ng lipunan dahil sinusuportahan nila yung ganitong uri ng issue. He's Dating the Transgender. Ang librong ito ay hindi lang isinulat para maipakita ang love story ni Trixie Maristela at ni Art Santa Ana, kundi isinulat din ito upang mapaglaban nila ang kanilang pagmamahalan at mabuksan din ang mga isipan ng mga tao sa ganitong uri ng issue. Kaya nga, yung sinabi sa tanong kanina na handa na ba ang Pilipinas, ay isa ito sa mga kapagbukas ng mga isipan ng lipunan tungkol sa mga issue na ito. Kaya, yun nga, pinablish ang libro ito. Kung naging interesado kayo o na gusto nyong lalong malaman ang issue na aming mga pinag-usapan o aming pinagdebatihan, ay nais kong i-recommend ang librong He's Dating the Transgender ni Art Santa Ana. Mabibili ang librong ito sa National Bookstore at sa iba pang bookstore sa halagang $295 lang. Love wins! Love it!